At ngayon ay talaga nga namang napakasaya pag kayo nagkasakit, sagot ng PhilHealth ang lahat ng inyong bill, 'di ba? Kung ganyan ang sitwasyon, iboto nyo uli ang mga kandidato ni Marcos para tuloy-tuloy na sila. Okay? Bakit kanyo magiging tuloy-tuloy? Kasi pag binoto niyan, sigurado i-impeach niyan si VP Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara Duterte, ano mangyayari? Siyempre, hindi na siya pwedeng tumakbo. So sa 2028, kayang-kaya na rin ni Romualdez na manalo. So palitan na lang sila. Marcos, Romualdez, tapos another Marcos o another Romualdez, hindi natin alam. So tuloy-tuloy na sila. Kaya tuloy-tuloy din ang paghihirap nating mga Pilipino. Okay? Pero ngunit datapat subalit kung kayo ay hindi masaya. Kung sa tingin nyo mas mahirap na ngayon, mas mahal ang bilihin, at mas hindi na safe ngayon sa karsada, ang kunin natin yung straight Duterte para sigurado tayo na hindi i-impeach si VP Sara Duterte. Kasi, ito, isipin nyo, 24. Okay? Minus 16. Oh. Diba? So, ilan na yun? 8. Diba? Tama ba? Tama. 8. So, pag may 8 hindi bumoto, ibig sabihin nun, hindi may impeach. Kuwari, ang bumoto lang ay hindi 16. Kuwari, hindi pala 8. Dapat mga 9, ganyan. Pag may 9 hindi bumoto, o 10, sabihin mo na, 10, na hindi bumoto na ma-impeach si VP Sara Duterte, wala na. Hindi siya ma-impeach. Tama-tama. Ang Duterte Senate slate ay mahigit 10 na sila ngayon, di ba? Kasama si Richard Gomez. Si Richard Mata pala. Sorry. Si Richard Mata. Si Dr. Richard Mata. Di straight na tayo. Kung gusto natin matapos ng paghihirap natin, straight na natin. Okay? Kung gusto nyo pang mas matapos na agad yung paghihirap natin, huwag tayo magantay. Biro lang. Kung gusto natin, we pray. Yan ang dapat natin gawin. Lagi lang tayo mananalangin dahil whatever is happening to our country, Panginoon na lang ang sabi niya kung ano ang maganda. Yun safety yun safety. Basta, kung gusto niyo matapos, after ni Marcos, boto niyo yung Senate slate ng ni Duterte. Mali. Pero kung gusto niyo pang mas matapos na mas mabilis, umaten kayo ng yung bagong itinayong green, ano ba itong tawag dito? Yung green. Basta yung green organization na tinayo ni ewan ko kung siya ba nagtayo, pero parang siya nagsimula si Baste Duterte, yung green, di ba? Basta yung green na yan. So siya parang nilaunch yun sa Davao. Ano ba yung green na yan, yung green organization? Kasama tayo lahat dyan. Hindi lamang po sa Davao yan, baka kala ninyo sa Davao yan. Lahat po tayo kasama. Tayo mga OFW na po ako ngayon. Dito na ako di ba? Dito na ako maninirahan sa Japan. Tagal na ako naninirahan dito So tayong lahat na OFW, kasama po tayo dyan sa green na yan. Okay? So, ano ba ibig sabihin yan? Hindi tayo titigil. Linggo-linggo tayo magrarally hanggang umuwi si PRRD. Agree po ba kayo doon? Agree po ba kayo? Kung hindi kayo agree, baka ang kulay ninyo ay pula. Dehelo ka lang. Biro lang. Pero kung agree kayo, mga kababayan na OFW, linggo-linggo po yan. Linggo-linggo magkaroon tayo ng gathering. Painitin natin, huwag tayong bibitaw. Tama-tama, nandiyan na si VP Sara Duterte. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Malay ninyo, umaten siya. Kaya dapat linggo-linggo meron tayo. Yun. Di ba? Kayo naman Gago!
O no, nasa isip niyo. Alam ko ganyan ang nasa isip ninyo, pero wag natin pag-isipan yun, delicates. Baka mamaya nababasa yung isip natin na alam mo itong gobyerno to, tangina, demonyo ito eh. Oh, may pagka-demonyo itong gobyerno to. Nababasa ko ang isip ni Banat Bay. Gusto niya na ma-overdose. Nasa isip mo pa lang, kakasuhan ka na. Kakasuhan kita. Bakit? Nababasa ko yung isip mo. Gusto mo ma-overdose. Ganun na ang gobyerno ngayon eh. Sa sobrang wala ng batas sa Pilipinas. Ganun na po sila ngayon. Praning. Sobrang praning na ho ng gobyerno. Mantakin mo. Brad, nakakita ka na ba ng adik? Hindi ako, nagtatanong lang ako sa'yo, Brad ha. Nakakita ka na ng adik? Sigurado ako may mga kaibigan kayong adik eh. Praning yan, Brad. Ako meron ako mga kaibigan dati eh. Ngayon, wala na. Tigok na sila. Meron ako dating mga kaibigan na adik, Brad. Praning na praning, Brad. Pagka nakatira, para talagang ano eh, parang ganun, ano. Sabi ko sa inyo. Praning na praning. Kaya, hindi ko naman sinasabing itong gobyerno to, adik ha. Adik sa kapangyarihan. Yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman, no? Nililinaw lang natin. Baka mamaya nakikinig siya si Banat pa yan. Abangan natin yan. Baka mamaya may masabi yan. Kasuhan natin ng extraterrestrial sedition. Extraterrestrial. Malay mo. Di ba? Mamaya, ano natin yan. Extradite natin yan si Banat ba eh. Huwag kayo mag-alala. Wala na ako dyan. Anyway, tuloy natin. Hindi, speaking of demonyo at katarantaduhan, panoorin natin to news na to. Police Major General Nicolas Torre III and family. Ayan. O, tinanggal muna natin yung music kasi, tingnan nyo yung ngiti ni, grabe yung ngiti ni Diwata, grabe todo, umabot hanggang tenga, Ayan, tingnan nyo yung ngiti niya. Abot hanggang tenga, sabi niya, ginawa ko lahat ng gusto mong gawin. Eto na ako. Tatanggap na ng estrella. Ito kayo mga anak niya, proud na proud sa kanya. Hindi sorry Sorry sa ako nagtatanong lang naman ako. Kayong mga anak ni Torre, proud kayo sa tatay ninyo? Na hindi marunong sumunod sa batas? Proud kayo sa tatay ninyo may pagkadiktador? Bakit kanyo? Hindi niya sinunod yung batas eh. Yan ay konklusyon mismo ni Senator Amy. Si Torre ang nagpa-aresto kay Pangulong Duterte na hindi man lang dinala sa korte. Na alam naman po natin na sa Article 59 ng Rome Statute, talagang kailangan dalhin mo sa korte sa Pilipinas. Even in international law. Napapakinggan ko po yan sa mga international lawyer. Lalong-lalo na dun sa inimbitahan ni BP Sara Duterte na constitutional lawyer. Hindi pwede na kahit anong batas na hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng isang akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili at humarap sa korte. Kailangan talagang paharapin mo sa korte ng Pilipinas. Ito na lang, bigyan ko kayo ng example ha. Yung bastos na vlogger, yung Russia na bastos na vlogger, di ba? Hindi siya kaagad-agad ipapa-deport. Bakit? May mga nagkaso sa kanya dito. Yeah? Kaya ang sagot ni SILG, kailangan niyang harapin ang korte dito sa Pilipinas dahil may mga demanda pa siya. Buti pa siya pinahaharap dito. Napapasaan na all ka talaga eh. Pero kay Pangulong Duterte na isang matinong tao, isang dating presidente, inakusahan, hindi nyo pinaharap sa korte. Bigla-bigla nyo na lang dineport. O in extra rendition. Diba? Ganun ang ginawa ninyo, extra rendition yun. Bakit? Hindi dumaan sa due process. Diba? Simple-simple na lang po nung paliwanag na huwag na tayo magpaikot. Sabi nga ni Robin, ang ganda nung nung sinabi ni Robin, simpleng-simple lang eh. Diba? Meron tayong korte. Bakit kailangan doon dalhin? Ano to? Wala na ba tayong matinong korte ngayon? Ako sa totoo lang, ang Supreme Court dapat medyo umaksyon kayo eh. Sa totoo lang binastos ng executive branch
ang judiciary o yung judicial system natin sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Hindi dahil siya ay dating Pangulo o hindi ay siya ay nagpapa-VIP. No. Dahil po siya ay isang Pilipino, inakusahan sa ibang bansa. So kailangan humarap muna dito sa Pilipinas, sa korte, sa inyo, judicial branch, humarap sa inyo bago siya dalhin sa ibang bansa. Parang sinasabi nyo, amin ito, citizen namin ito, kami magdidesisyon kung papadala na namin dyan. Ganun dapat. Diba? Ano ginawa? Wala ho. Basta-basta na lang dinala nito ni Tory. Kaya kayong mga anak niya, proud kayo dito sa tatay nyo. Diba yung totoo? The most hated policeman o the most hated PNP officer in the entire history of the Philippines. Proud kayo. Ang tatay nyo ang kinamumuhi o kinaayawan ng mga Pilipino. Proud kayo sa tatay nyo. Kaya nyo bang sabihin na tutularan ko tatay ko? Gago! Hindi, totoo. Yun lang nga. Ako yun ang yun ang pinaka basic eh. Tutularan ko tatay ko paglaki ko. Yun ang pinaka basic. Kahit anong mangyari. Basta gusto ng Pangulo na dalhin sa ibang bansa, susundin ko utos kahit hindi na dumaan sa due process. Ganon ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Diba? Hindi kayo makapagsalita. Siyempre, picture lang kayo. Siyempre naman, Banat Boy. Gago ka talaga, Banat Boy. Kita mo picture yan, paano magsasalita yan? Nga naman, tama nga naman. Ayan. Tuwan-tuwa si Tatang. Si Marcos naman, sabi niya, good job, ito na yung bayad. Ay, hindi. Di bayad. Ito na yung reward. Di pala bayad. Reward mo sa mga pinagagawa mong pagsunod mo sa utos ko. Ano ba utos niya? Una, si Kibuloy. Di ba? Babuyin yung kay OJC. Holy ground, bababuyin mo. Tapos kahit wala doon yung warrant, doon mo pupuntahan. Kahit iba yung warrant, hindi si Kibuloy, doon mo pa rin pupuntahan. Maghukay ka, asan na yung heartbeat? Baka nahanap na ng mga anak mo yung heartbeat. Pahanap mo sa anak mo yung heartbeat. Baka mas makita nila yan, di mo makita eh. Ito pa si Marcos, tuwan-tuwa dito eh. Bakit? Siyempre, tinanggal niya yung pinakatinik sa lalamunan niya. Yung, totoo yan. Sigurado ako, sabi na, hindi mo ako in-appoint na Department of Agriculture Secretary. Ipatatapong kita sa dahig. Grabe, no? Antakin mo. Feeling ko talaga, kung mabubuhay lang yung tatay nito, magagalit tatay nito. Totoo, sa tingin ko lang tatay ni Marcos. Sigurado ako kasi kita nyo naman sa pelikula ni Amy, talagang tinalakan niya yan eh. Wala kang alam, sabi. Isa kang spoiled. Ay, di pala spoiled ang ginamit doon. Puro party, sabi sa kanya. Feeling ko papagalitan siya ng tatay niya, sasabihin ng tatay niya, pinalibing na nga ako. Yan lang ang presidenteng nanindigan para ipalibing ako. Yan lang ang presidenteng hindi nagpadala sa ingay ng mga dilawang tae at ng mga komunista. Hindi totoo. Isipin nyo mabuti to Yung political will ni Pangulong Duterte, antindi, no? Antindi ng political will niya. Kasi noong time na yun, ang laking issue nun, yung pagpapalibing kay Marcos. Ang laking issue nun, mga kababayan. Oo. Sobrang laking issue nun. Ang lupit talaga nung issue na yun. Kahit si Mocha nadamay dun eh. Oo. Pero ano nangyari? Ano nangyari, mga kababayan? Tinuloy pa rin ni Pangulong Duterte. Ipinalibing pa rin yung tatay niya. Kasi nga naman, isang criteria doon sa mapailibing sa
libingan ng mga bayani ay presidente. Kaya nga ang tanong niya doon, presidente ba yan? Oo. O di libing yan doon. Whether yan ay natanggal o diktador, basta presidente. Kasi wala naman nakasulat doon sa pamantayan doon sa paglibing sa libingan ng mga bayani. Nakasulat doon. Ang mga qualified na malibing dito ay ang mga presidenteng matitino lang. Wala naman sinabing ganun eh. O kaya ang mga presidenteng hindi diktador. O yung mga presidenteng nakatapos lang. Walang ganun. Nakalagay doon basta presidente ka. Kaya inilibing doon. Pangalawa, sundalo ba yan? Oo. Naging sundalo daw eh. Yung si Marcos eh. Nasa kasaysayan naman natin yan. So ibig sabihin, may karapatan siya talaga ilibing doon. Mantakin mo, kahit sa tindi ng pressure ng Dilawan, Komunista, NPA na wag ipalibing si Marcos doon, ipinalibing ni Duterte si Marcos. Kaya feeling ko, ang maglilibing walang ganon, banat bay, delicate siya. Hindi kasi alam mo, minsan ang tadhana, ano yan eh. Sabi nga nakakatawa yan. Minsan. Totoo, alam biro. Minsan ang tadhana talagang it will make you laugh. May napanood pa nga akong kwento eh. Ang Panginoon daw, siya ang biggest, parang, hindi nagpapatawa. Nagpapangiti ng isang tao. Kung ano pa talaga yung pinaka weakness mo, ika nga, yung pinaka kahinaan mo, yun ang gagamitin to prove that it's only him. Diba? Ibig sabihin, marami niya no, sa kasaysayan, diba? Bakit? Isipin mo ha. Minimenopause na yung asawa ni Abraham. Hindi ho to joke. Sa dami ng pwedeng ipangako ng Panginoon kay Abraham ay yung magkaanak siya at siya ang maging father of all nation. Imagine that. Minimenopause na yung asawa mo. Good na yung asawa. Ang tanda na ng asawa eh. Tapos sasabihin ng Diyos na sa descendant mo, sobrang dami, ikaw magiging father of all nation. Di ba parang nakakatawa yun? Totoo. Pag imaginein mo yung time na yun, nakakatawa yun. Mantakin mo, lola na yung yung asawa mo. Pero bakit? Kaya nga Isaac eh, 'di ba? Ibig sabihin ng Isaac laughed eh, 'di ba? Bakit ganoon? Ganoon talaga minsan ang tadhana. Pag ang Diyos ayoko na lang magsalita. Kung si Rodrigo Roa Duterte ay naglibing, kay Ferdinand Marcos Sr., hindi kaya si BP Sara Duterte ang maglilibing kay BBM sa karir niya? Yun ang ibig ko sabihin. Linawin mo, Banat Bay? Gago! Hindi kasi minsan 'di ba yung karir napapatayan eh. Ibig sabihin, ano ibig ko sabihin ng linawin natin ng malinaw ha. Walang hindi ho yung physical ang pinag-uusapan dito ha. Ang pinag-uusapan natin dito, yung karir ng tao. Kasi, it can be, alam mo yon, yung maaring ma-end na, matapos na, yung quote-unquote Marcos in the history. Yun ang ibig ko sabihin. Bakit kanyo? Sabi nga, di ba, ito nga eh, ang ganda na sinabi ni Pastor Kibuloy dyan. Kasi siyempre, alam naman natin, hindi tumakbo si BP Sara Duterte presidente, kaya naging presidente itong Marcos na to. Diba? Kung iisipin mo na mabuti, bakit pinahintulutan ng Diyos? Whether you like it or not, pinahintulutan ng Diyos yan. Diba? Kasi sabi nga, Romans 13, basahin mo. Basahin mo dyan, nakasulat dyan, walang leader na hindi pinahintulutan ng Diyos. May purpose siya kahit pa mailagay ay isang wicked leader, may purpose ang Panginoon. Nasa kasaysayan yan. Maraming wicked leader na nailagay sa posisyon. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos? Kasi God is a God of the future. Bago mo pa nakita na ng Panginoon yan. Alam niya na mangyayari dyan. So anong ibig ko lang sabihin dito? Maaari, kung nauna si BP Sara Duterte naging presidente at si Marcos ang sumunod. Imaginein mo, from PRRD to BP Sara Duterte, ang ganda, 12 years na ayos yung Pilipinas.
Tapos biglang pumasok ito si Marcos, pumasok si Romualdez, sira ang bayan, tuloy-tuloy ng sira ang bayan. Ang hirap na magkaroon ng leader na katulad ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin nun, kasi kung tuloy-tuloy sila, hindi ko sinasabing walang leader na magaling ha. Meron pang mga leader na magagaling. Pero hindi katulad ng mga Duterte ang lakas sa taong bayan. Maraming leader na magagaling pa. Pero hindi makaposisyon. Tulad ni Isko. Di ba? Marami pa leader dyan. Possible pa nga si Vico Soto. Pero sa tingin ninyo, bibitawan ni Marcos at ni Romualdez ang presidency? I don't think so. So the only person who can beat the Marcos and the Romualdez clan is a Duterte. Kung nauna si VP Sara Duterte, naging presidente siya, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Mahihirapan na po. Di ba? Iba ho talaga si Rodrigo Roa Duterte at si VP Sara Duterte. So, hinayaan. Sa tingin ko po tulad na sinabi ni Pastor Kibuloy, sa tingin ko, hinayaan talaga ng Panginoon na mauna to si Marcos para, quote-unquote, matapos na, mag-ending na, mailibing na, finally, ang Marcos name. Bakit? Kasi hindi naman po nalibing ng tuluyan nung panahon ni Cory. As a matter of fact, lalo pang ang bumango. Bakit kanyo? Kasi nung panahon ni Cory na supposedly, panahon ng mga Dilaw, panahon ng mga Aquino, dapat sana gaganda na. Hindi gumanda. Lalong dumausdos. Lalong na-occupy ng mga komunista. Lalo talagang bumagsak ang Pilipinas. So ang dating tuloy sa taong bayan, dapat di na lang pinalitan si Marcos . So instead na nakatulong ang Aquino sa Marcos, hindi . I'm sorry, ang Aquino, kesa na nakatulong, hindi. Lalong bumagsak ang Pilipinas, lalong umangat si BBM. Kaya ang Pilipino naghanap kung ano-anong fake news ang inilabas. Golden age, golden age. Pati yung electric pan. Yung ganun, yung electric pan sa Ilocos ba yung sa Paway? Nakalimutan ko na sa lintik na electric pan na yan. Ang dami naloko niyan. At tigit sa lahat yung Talano Gold. Di ba? Hindi. Pagka si Marcos siya nanalo, mababayaran ng utang. Asa na? Akala ko ba nabayaran ng utang? Bakit lalong dumubo yung utang natin? Kaya, ito na nga yung sinasabi ko. Pinauna ng Panginoon itong si Marcos para itong si VP Sara Duterte ilibing na ang pangalan ng mga Marcos sa kasaysayan. Yung talagang hindi nababangon. Kasi ang ginawa lang dati, pinagpahinga lang . Parang anong nangyari nung panahon ni Cory at saka ni Ninoy, ni si Pinoy, parang pinagpahinga lang. Parang pinagpahinga lang ang Marcos, ngayon nakabalik sila. Pero this time, mantakin mo yung trust rating nila, bagsak, dumadaos-dos. Presidente ka niyan At ang Vice President, pangat ng pangat. So, tama yung analogy ko. Si Duterte, Rodrigo Duterte, inilibing si Marcos Sr. Si VP Sara Duterte ang maglilibing sa karir nito ni BBM, sa pangalan niya. Nagigets nyo? Doon sa kanilang pangalang Marcos, finally, ma-ending na. No one will vote. No one. Pandidirian na ng taong bayan ang pangalang Marcos at Romualdez sa kasaysayan ng Pilipinas. So, yun yung ibig ko sabihin na talagang chinugi na yung karir nito ni Marcos. Kaya kung titingnan ninyo, merong gumagalaw. Sayang nga sabi ko sa inyo mga kababayan kapit lang. Patuloy lang tayong manalangin at huwag kayong magsasawa. Tayo ay magsalita pagkakailanganin, magbigay ng ating saloobin sa bayan. Huwag kayong magsasawa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Alam mo, ngayon, grabe na ho talaga .
ang pangyayari sa Pilipinas. Ngayong araw na to, gigipitin na naman nila yung mga vloggers. Diba? Ganyan po talaga kademonyo itong pamahalaan na to eh. Tapos, ito, matindi. As in, sinisiraan na talaga. Kaya nga, mantakin mo pati si Mocha ngayon nadadamay. Hindi to mantakin mo itong issue na to, yung cookie ni Mocha. Kasi alam nila ang lakas ni Mocha sa District 3. Salamat po sa mga taga District 3 Marami daw lumalapit kay Mocha at sinasabing, oo, pinakiusap kayo ni Banat Bay kaya iboboto ka namin. Uy, maraming salamat po sa mga kababayan natin sa District 3. Nakakatuwa po kayo. Lahat ng followers ko po dyan sa District 3. Sana po ikampanya natin. Wag lang natin iboto si Mocha, ikampanya na. Nangangatog na po itong gobyerno to kay Mocha Hindi, walang biro Pati itong gagawa nila ng issue tong cookie ni Mocha. Kesyo daw ang bastos ng cookie ni Mocha. Hindi nila alam ang istorya niyan. Ang istorya niyang cookie ni Mocha, nagkaroon ng negosyo si Mocha noon. Kasi 'di ba sexy siya. Tapos gumawa siya. Ako witness niyan Kasama akong tumutulong sa paggawa ng yung ginamit niya diyan kasi para lang sa kaalaman ninyo Ang sikreto ng Mocha Girls noon, tinitira namin sa isang bahay yung Mocha Girls. Tapos ang pakakain namin kamote. Walang biro. Ang tawag namin niya kamote diet. Pinakakamote kasi sa amin bawal yung ayoko na sumasayaw na yung bilbil sumasayaw din. Dapat yung lang ang sumasayaw. Sorry. Baka linawin natin. Ang dapat sumasayaw lang yung katawan. Ibig sabihin sumasayaw ka, 'di ba? Hindi kasama yung bilbil, di ba? So ang aming pinag-aralan ni Mocha, ang isa sa pinaka masasabi mong mura at saka effective na pampapayat ay ang kamote. Okay? So gumawa si Mocha ng cookie ni Mocha na kamote ang ingredient. Yan. After nun, ninegosyo niya yan kasi nga kailangan niyang mag-raise ng fund para sa kanyang nanay na may sakit, na may cancer. Tapos yung cookie ni Mocha na yun, ang tumulong sa kanya, nakalimutan ko na yung name, isa ring may cancer. So, wala na po ngayon yun. Sumangalawit ka? Yun? Sorry, hindi ko alam yung term. Wala na rin po siya. Namatay po siya. Pero po, yung kamote, yung cookie na yun, ay ginamit po sa pagpapagamot nung nagbe-bake. So, yan ang istorya ng cookie ni Mocha. Kaya nga ang dyan, cookie ni Mocha kay sarap-sarap kasi nga nagbibigay ito ng sarap na mabuhay. Nagbigay ng pag-asa ito doon sa nagbibake. At sa iba pang mga cancer patient na tinutulungan ni Mocha ay nagbigay ito ng saya. Nagbigay ito ng sarap mabuhay. Kaya nga cookie ni Mocha kay sarap-sarap o masarap yun, something like that. Yun po ang istorya nun. Kung nababastusan sila, lalo na yung Christian Isguera na yan, na pinklawa na yan, yung dilawa na yan, yung Christian Isguera na yan, masyado niyang, ewan ko kung insecure ito kay Mocha. Matagal na itong tira kay Mocha Feeling ko may kay Mocha Hindi ko alam kung gusto niya rin magkaroon ng cookie o talagang wala lang, galit lang siya siguro. Hindi ko maintindihan. Basta yung galit niya talaga, nananahimik si Mocha sa cookie ni Mocha. Nakita nyo bang kaya nga gano'n ang diba? Cookie. Bakit ganyan? Letter C at saka kasi puso, pagmamahal. Yun, sana kung ganyan ng cookie ni Mocha, gumanon. Sana gumanon. Hindi naman gumanon Ganon nga ang sign niyan love. Kasi nga may pagmamahal yan sa kapwa. Cookie, tas letter C pa yan, cookie ni Mocha. Pabastos ako, cookie ni Mocha, gumanyan diba? Bakit? Alam naman natin yan Hindi naman ganon. Wala namang ganon. Hindi nga gumanon Yung cookie ni Mocha, pwede sanang ganonin. Di ba cookie ni Mocha? Hindi Anong ibig ko lang sabihin? Madumi lang talaga ang isip mo, Christian Isguera. That's the truth. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ang dami-daming mas marumi pa dyan tulad ng poke. Alam mo yung poke na kinakain. Yung chuchulit dito sa Japan. Pwede mo ba sabihin, bastos yan. Ako, magbebenta ako. Kunwari, mag-i-import ako galing dito sa Japan. Dadaling ko sa Pilipinas. Oy, masarap ang poke dito sa Japan. Masarap ang poke dito. Pwede ko bang, ibig sabihin bastos na kagad yun, pangalan niya talaga poke.
O ano ba talaga pangalan ng cookies? Alam naman tawagin ni Mokang dessert ni Mocha. Cookie lang naman yung binebenta niya. O di cookie ni Mocha. Hindi, walang biro ito Hindi ako Tapos may isa pang congressman. Congressman po yung kahit ipagpilitan niyang congressman pa rin siya. Kesyo naaawa daw kay Mocha, blah blah blah, something like that. Tapos yung isa na namang komunistang kumakandidato, kesyo nababastusan daw. Bakit ka nababastusan? Cookie lang naman yan Kung madumi talaga ang pag-iisip mo. Kasi halimbawa, binigyan ka ng isang babae. Uy, gusto mo tong talaba ko? Kung madumi isip mo, iisipin mo kagad, oo naman, gusto ko yan, press na press yan, talaba mo, di ba? Ganun kagad ang komento mo. Kasi nga madumi isip mo. Pero kung nga rin, nag-buffet kayo dito, may talaba. Di ba? Uy, gusto mo tong talaba ko, itong oyster ko, masarap to, sariwa ito. Kung wala namang madumi sa isip mo, hindi mo kagad hihirit na, ay gusto ko yan talaba mo, masarap yan. Press na press yan. Lalo na dito, mga talaba dito, press. Yeah? Kasi nga, madumi isip mo. Yun ang katotohanan. Pero kung walang dumi ang isip mo, wala naman talagang dumi sa cookie ni Mocha. Ikaw, ilang beses niya nga pinapaliwanag yan Yang cookie ni Mocha, kung anong dahilan yan, kung bakit nagawa yan cookie ni Mocha. Diba? Inggit lang kayo. Yun ang katotohanan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. At sana po ay kung nagustuhan nyo po yung video natin, pakishare naman dun sa mga kaibigan natin. Sabihin nyo, manood kayo, mag-subscribe kayo dito kay Banat Bay, ganyan. Huwag lang tayo yung, ay mag-like ako, gusto ko yan. Ay gusto ko yan, huwag ganun. I-share din natin mga kababayan. Pag may natikman kayong masarap, masarap sa pakinggan, masarap sa mata, di ba? Di ba sineshare niyo yan pag masarap ko? Halimbawa, may pagkain kayo, sarap nitong itong adobo, share mo yan. Ganun din. Pagka masarap pakinggan si Banat Bay, masarap panoorin si Banat Bay kasi madami kang matututunan. Nababasa ko kasi mga comment nyo Sabi nyo ganyan, ganito. Maganda niyan mga kababayan. I-share ninyo. Huwag nyo akong ipagdamot. Biro lang po. Maraming salamat po. Ako si Banat Bay. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
walang hanggan.